Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 650 hanggang 56. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. King Yong or Sandro, parang may error. Nahukay lang niya ang panggamot na material na ito noong hinahanap ito ni Sandro. Siyempre, hindi niya naisip na ibigay ito kay Sandro. Kahit na si Sandro ay ang kanyang kuya sa pangalan, ngunit hindi niya kinuha si Sandro bilang kanyang kuya sa kanyang puso. Naisipan pa niyang bawiin ang panggamot na material na ito bago si Sandro, ngunit hindi ito ibigay kay Sandro, na naging sanhi ng pagkagalit ni Sandro. Ngunit hindi niya akalain na ang isang bagay na tulad ng ngayon ay mangyayari. Ngunit isang material na panggamot na hindi niya nakilala kapalit ng pagtatanim ng kanyang ina ay isang bagay na sa tingin niya ay nakinabang siya. Deal. Sa kasalukuyan, ang grupo ng mga matatanda ng Zhang clan ay ganap na natulala, at hindi sila nakabawi sa kanilang pagkagulat sa mahabang panahon. Noong una, nang makita nilang binawi ni Roland ang hindi kapansin-pansing gamot na iyon, naramdaman nila na si Roland ay nag-iimbita ng kahihiyan. Gayunpaman, hindi nila naisip na si Sandro ay talagang susuko na ginagawa itong mahirap para sa asawa ng patriarch para sa kapakanan ng gamot na ito. Hindi ka panipaniwala. Ano ba talagang medicinal material yan? Ang grupo ng mga matatanda ng Zhang clan ay napuno ng interes sa mga gamot na kasalukuyang hawak sa kamay ni Sandro, at ang damdamin ng patriarch ay eksaktong katulad ng grupo ng mga matatanda. Hindi rin niya inaasahan na ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay nakagamit ng hindi nakikitang panggamot na material para ibalik ang tubig. Ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagtatapos ng buong bagay ay hindi masama. Ang kanyang pangalawang asawa ay hindi kailangang baldado sa huli. Ang usapin ngayon ay tapos na. Umalis si Sandro bago ang walang pakialam na mga salitang ito bago tumawag kay Alvin at bumalik sa courtyard na tinitirhan niya. Ina. Huminga ng malalim si Roland habang iniunat ang kanyang kamay para alalayan ang babaeng nababalot ng malamig na pawis. Tinitigan ng babae ang nawawalang anyo ni na Alvin at Sandro na may mga mata na puno ng brutal na layunin ng pagpatay. Matapos bumalik sina Alvin at Sandro sa courtyard, sabay silang pumasok sa isang silid. Kasunod nito, ipinasa ni Sandro ang ageless root sa kanyang kamay kay Alvin. Kapatid na Alvin, napakahalaga ba sa iyo ng material na panggamot na ito? Noong panahong iyon, nang hilingin sa kanya ni Alvin na tumulong sa paghahanap ng ageless root, hindi niya napagtanto ang kahalagahan ng ageless root kay Alvin. Ngunit pagkatapos ng insidente ngayon, sa halip ay napagtanto nito kung gaano ito kahalaga kay Alvin. Oo, ito ay lubhang mahalaga. Mahigpit na hinawakan ni Alvin ang ageless root habang sinusubukan niyang pigilan ang nararamdaman sa kanyang puso, at itinago niya ito sa kanyang spatial ring na para bang nakakuha siya ng mahalagang kayamanan. Kahit ano pa, hindi masama ang swerte mo. Hindi ko naisip na ang aking pangalawang kapatid ay talagang mangyayari lamang na magkaroon ng ganitong walang ugat na ugat. Napabuntong hininga si Sandro. Kung hindi dahil sa pagdating mo para tuligsain ang kanilang mga krimen ngayon at idulot ang kanyang ina sa isang mapanganib na sitwasyon, maaaring hindi niya ibinigay ang ageless root. Alam na alam ni Sandro ang hidwaan sa pagitan nila ni Roland. Kahit na si Roland ay may ageless root at alam niyang hinahanap niya ito, hindi pa rin ito ibibigay ni Roland sa kanya. Sa karamihan, sinasadya ni Roland na alisin ang ageless root para galitin siya. Hindi ko rin inaasahan. Tumango si Alvin. Ang pangyayari mula ngayon ay isang bagay na kahit siya ay nakaramdam ng hindi paniniwala. Kung hindi siya pumunta sa Zhang clan estate para hanapin si Sandro noong araw na iyon, kung hindi niya nakatagpo ang pangalawang kapatid ni Sandro, si Roland, hindi niya sana naisagawa ang soul skill, Thousand Illusions, para maglaro ng trick ni Roland. Hindi rin niya sasaktan ang asawa ng Zhang clan patriarch dahil dito, na naging sanhi ng pagkamuhi nito sa kanya hanggang sa buto at ipadala ang kanyang mga nasasakupan upang patayin siya. Ang lahat ng ito ay tila itinakda ng langit. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Kasunod nito, bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, at tumingin siya kay Sandro at sinabing taos puso. Kuya Zhang, ano man ang mangyari, kung hindi dahil sa iyo ngayon, imposibleng pilitin ko ang iyong pangalawang ina sa ganoong lawak.
Kung hindi ko siya mapipilit sa ganoong lawak, hindi tatanggapin ng iyong pangalawang kapatid ang ageless root bilang mga tuntunin ng kapalit. Kung tungkol kay Alvin, ang dahilan kung bakit niya nakuha ang ageless root ay dahil kay Sandro sa huli. Brother Alvin, masyado kang magalang. Huwag mong kalimutan na binigyan mo ako ng grade 3 spirit weapon. Gaano man kahalaga ang ageless root, hindi kaya mas mahalaga pa ito kaysa grade 3 spirit weapon. Umiling si Sandro. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang marinig niya si Sandro. Hindi niya inaasahan na ihahambing ni Sandro ang ageless root sa isang grade 3 na spirit weapon. Pagkatapos ng lahat, ang isang grade 3 na spirit weapon ay hindi bihira sa kanya. Hanggat mayroon siyang mga materyales, maaari niyang pinuhin ang isa anumang oras, samantalang, iba ang ageless root. Nangangahulugan din ang pagkuha ng ageless root na maaari niyang opisyal na simulan ang pagpino ng rebirth pill. Nang maisip niya ang langit na lumalaban sa nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill, muling lumundag ang damdamin ni Alvin. Kuya Zhang, dahil napag-usapan na ang usapin ngayon, kailangan ko na ring umalis. Nagpaalam si Alvin kay Sandro. Sa kasalukuyan, naiinip siyang makauwi, dahil wala siyang ibang hinangad kundi ang bumalik at pinuhin ang langit na lumalaban sa panggamot na tableta, ang rebirth pill. Ihahatid na kita dyan. Sa pagkakataong ito, hindi lang personal na pinaalis ni Sandro si Alvin sa Zangclan Estate, pinadala pa niya si Alvin hanggang sa Darkstone Estate. I'll see you in a month. Bago pumasok si Alvin sa Darkstone Estate, bahagya siyang ngumiti habang kinakausap si Sandro. I'll see you in a month. Tumango si Sandro. Tumalikod at umalis lamang si Sandro pagkatapos niyang makitang ligtas na pumasok si Alvin sa Darkstone Estate. Ang dahilan kung bakit niya personal na pinabalik si Alvin ay dahil nag-aalala siya na ang pangalawang ina niya ay muling ipadala ang kanyang mga nasasakupan upang salakayin si Alvin. Siya ay lubos na malinaw tungkol sa pag-uugali ng kanyang pangalawang ina, siya ay naghanap ng paghihiganti para sa pinakamaliit na mga hinaing nang hindi umaalis sa anumang lugar para sa pagbabalik. Kakapasok lang ni Alvin sa Darkstone Estate nang makarinig siya ng malamig na singhot na natagpuan ang patio sa unahan, at nang tingnan niyang mabuti, ang Saber Young Master, si Logan, ang malamig na nakatingin sa kanya. Logan. Tumaas ang mga kilay ni Alvin habang ang kanyang espiritual na lakas ay nakaunat upang balutin si Logan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Langit. Ano ang nakita ko? Ito. Masyadong baliw to, diba? Si Alvin ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Kanina, noong binalot ng kanyang spiritual force si Logan kanina, nakita niya ang cultivation ni Logan sa unang posibleng sandali. Ngunit ang paglilinang ng Logan ay lumampas sa inaasahan ni Alvin. Ang ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Ang cultivation ni Logan ay talagang nalampasan ang kanyang kasalukuyang cultivation. Bahagyang natahimik si Alvin. Mukhang posible talaga na ang paglilinang ng taong ito ay itinulak pataas ng isang tumpok ng mga espiritong prutas. Mukhang ang Panginoong iyon sa likuran niya ay hindi nagkukulang ng tindahan ng mga bunga ng espiritu. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Hindi may kakaila, ang mga bakas ng inggit ay lumitaw sa puso ni Alvin. Pakiramdam niya ay maituturing na hindi masama ang mga nakatagpo niyang pangyayari. Ngunit kahit na noon, ang kanyang paglilinang ay mas mababa pa rin sa Logan. Umiling si Alvin at binaliwala si Logan bago tumungo sa courtyard na tinutuluyan niya. Hanggat ubusin ko ang rebirth pill, malalampasan ko ang kasalukuyang Logan ng sabay-sabay. Sa susunod na taon, hanggat ang pag-unawa ko sa wind concept ay masusunod, hindi magiging imposible para sa akin na makalusot sa void interpretation stage bago ang martial competition ng Tenling Dynasties. Nang mag-isip siya hanggang dito na lang si Darfield. Nasa kanya ang trump card na rebirth pill. Alvin, lumabas ka na naman. Nang ang kanyang patio ay nasa harapan lamang ng kanyang mga mata, isang pamilyar na boses ang narinig sa tainga ni Alvin. Lumingon si Alvin upang tumingin at nakita si Lizardo na naglalakad palabas na may malalaking hakbang mula sa malapit na patio, at kumikinang ang mukha ni Lizardo. Lizardo. Ngumiti si Alvin kay Lizardo, at pagkatapos ay nagunat ang kanyang espiritual na puwersa upang balutin si Lizardo at makita ang kasalukuyang cultivation ni Lizardo.
Ngunit ang kinalabasan ay tumama muli kay Alvin. Ikawalong antas ng Void Initiation Stage. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Maaari ba itong maging mas baliw? Ang mga masters ng Lizardo at Logan ay talagang may malaking mapagkukunan. Talagang nakakapaglabas sila ng napakaraming iba't ibang espiritong prutas para ubusin nina Lizardo at Logan at sumulong sa cultivation. Malaking interes sa mga master nina Lizardo at Logan ang lumitaw sa puso ni Alvin. Mukhang siguradong makaka-advance si Lizardo sa Dynasty Martial Competition. Para kay Logan, malaki rin ang tsansa niya. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Alvin, nakalimutan kong tanungin ka sa huling pagkakataon. Nasaan ang maliit na diablo na sumusunod sa iyong tabi? Tumingin si Lizardo sa paligid at kinumpirma na walang bakas ng maliit na diablo mula sa araw na iyon bago hindi napigil ang magtanong. O siya. Pansamantala siyang umalis, sabi ni Alvin. Natural na alam niya kung sino ang maliit na demonyong binanggit ni Lizardo, walang alinlangan na si Nympha iyon. Sa mga mata ng lahat kabilang si Lizardo, lahat sila ay kinuha ang maliit na batang babae na si Nympha upang maging isang maliit na demonyo. Hindi na kailangang sabihin, lubos na inaprobahan ni Alvin ang ganitong paraan ng pagtugon kay Nympha. Ang maliit na demonyo ay talagang nababagay kay Nympha. Little gold, little black, little white. Sana maging ligtas kayong lahat. Kung hindi, tiyak na hindi ko pababayaan ang Numi na iyon. Nang matapos siyang mag-isip, kumislap ang malamig na ilaw sa mga mata ni Alvin at nanumpa siya sa kanyang puso. Lizardo, papasok muna ako. Bumalik sa katinoan si Alvin at nagpaalam kay Lizardo bago bumalik sa kanyang silid. Bumalik lang sa katinoan si Lizardo matapos mawala ang figure ni Alvin sa kanyang mga mata, at nagpakita siya ng isang maliit na ngiti habang bumubulong sa kanyang sarili. Alvin. Dapat kaya kong lampasan ka sa pagkakataong ito, di ba? Ang mga salita ni Lizardo ay halatang puno ng kumpiyansa sa kanyang kasalukuyang lakas. Ikawalong antas ng Void Initiation Stage. Ito ay sapat na upang payagan si Lizardo na mapuno ng kumpiyansa. Natural na hindi alam ni Alvin kung ano ang binulong ni Lizardo pagkatapos niyang umalis, kung hindi, ngingiti lang siya ng walang pakialam. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang pinuhin ang rebirth pill ngayon, at kapag naubos na niya ang rebirth pill, makakamit niya ang pagbabagong katulad ng muling pagsilang sa apoy tulad ng Divine Beast Phoenix. Sa oras na iyon, ang kanyang paglilinang ay sasailalim sa isang napakalaking pagbabago na yumanig sa mismong mundo. Si Alvin, na bumalik sa kanyang silid, ay walang nagawa, at diretso niyang binawi ang Grade 3 Spirit Weapon Cauldron na kanyang pinino noong isang araw. Pagkatapos niyang bawiin ang kaldero, una niyang binawi ang dalawang uri ng pangalawang panggamot na Catalysta, ang Ageless Root at Phoenix Wing Herb. Kasunod nito, nag-withdraw siya ng isang tumpok ng mga panggamot na materyales. Ang paraan ng refinement ng rebirth pill. Huminga ng malalim si Alvin at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, ang mga talaan na may kaugnayan sa pamamaraan ng rebirth pill ng pagpipino sa mga alaala ng rebirth Martial Emperor ay isa-isang nagsanib sa kanyang mga alaala, at ito ay naging bahagi ng kanyang sariling mga alaala. Matapos niyang kumpirmahin na nahawakan na niya ito ng buo, bumalik sa katinoan si Alvin. Ngayon, sisimulan kong pinuhin ang rebirth pill. Sa pagtataas ng kanyang kamay, isang kulay violet na pale fire na may mga bakas ng tansong mga gilid na soft-fused sa kanyang paligid ay kumikislap sa kanyang kamay, at ito ay tiyak na violet copper pale fire. Ang violet copper pale fire ay tinatawag ding Grade 3 pale fire, at ito ay inaari ng Grade 3 alchemist. 651. Kasabay ng pag-aapoy ng Grade 3 pale fire, ang tingin ni Alvin ay tumitig sa kaldero sa harapan niya ng may matinding konsentrasyon. Ang kaldero ay isa ng Grade 3 spirit weapon ngayon, at nagawa nitong labanan ang nagliliyab na Grade 3 pale fire. Kahit napasukin ito ng Grade 3 pale fire, hindi nito magagawang matuno at masira. Whoosh! Casual na itinaas ni Alvin ang kanyang kamay upang magaling na kumuha ng ilang mga panggamot na materyales at ipasok ang mga ito sa kaldero. Kasunod nito, ang pale fire na sumunog sa kamay ni Alvin ay biglang kumislap para ihampas sa kaldero. Opisyal niyang sinimulan ang pagpino ng medicinal pill.
Ang ilang mga panggamot na materyales na unang itinapon ni Alvin ay mga panggamot na materyales na medyo mas mahirap tunawin ng pale fire, kaya kailangan niyang ilagay muna ang mga ito at hayaan ang pale fire na matuno ang mga ito sa isang tiyak na antas. Lumipas ang kalahating oras, at sunod-sunod na itinapon ni Alvin ang ilan sa iba pang mga panggamot na materyales sa kaldero. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang ageless root, phoenix wing herb, at ang scarlet phoenix na dugo na hindi binawi ni Alvin sa kanyang spatial ring ang natira. Ngunit si Alvin ay hindi naiinip at dahan-dahan niyang tinutunaw ang mga panggamot gamit ang kanyang pale fire sa pamamagitan ng kaldero. Lumipas ang isa pang oras. Nagpakawala ng hangin si Alvin, at tuwang-tuwa niyang kinuha ang ageless root habang binuksan ng isa niyang kamay ang takip ng kaldero, pagkatapos ay itinapon niya ang ageless root. Whoosh! Ang ageless root ay kakapasok lamang na may isang apoy ng hindi maipaliwanag na kulay na tumaas mula sa loob ng kaldero, at ang apoy ng kaldero ay nagbuga ng napakakapal na amoy na panggamot. Bang! Kasunod nito, bumaba ang takip ng kaldero upang takpan ng mahigpit ang kaldero. Ang mga galaw ni Alvin ay hindi huminto dahil dito. Ang kanyang mga kamay ay walang tigil na pinalabas ang grade 3 pale fire sa kaldero, at para bang siya ay walang kapaguran. Pagkaraan ng 15 minuto, muling binuksan ni Alvin ang kaldero. Sa pagkakataong ito, inilagay niya ang phoenix wing herb. Pagkatapos mailagay ang phoenix wing herb sa loob at mapino sa loob ng kalahating oras, ang rebirth pill ay magsisimulang magkaroon ng anyo. Ngunit, kung gusto kong ganap na magkaroon ng anyo ang rebirth pill, dapat kong ihalo ang dugo ng Scarlet Phoenix dito sa sandaling ito ay malapit ng makumplito. Malinaw na naalala ni Alvin ang bahaging ito ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Whoosh! 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 Pagkaraan ng maikling sandali, tanging ang tunog ng grade 3 pill fire sa mga kamay ni Alvin na idiniin sa kaldero ang nananatili. Mabilis na lumipas ang kalahating oras. Tapos na. Biglang lumiwanag ang tingin ni Alvin, at binawi niya ang kanyang kanang kamay habang ang grade 3 na pale fire dito ay napatay. Halos sa sandaling ito, ang kanang kamay ni Alvin ay bumaba sa kaldero. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang isang sampal. Whoosh! Isang pulang-pulang kidlat ang agad na kumislap mula sa kompartimento ng pagkuha ng tableta sa gilid ng kaldero, at naglalaman ito ng isang hibla ng pulang apoy na nakapulupot sa paligid nito. Rebirth pill. Napansin ng matalas na tingin ni Alvin sa isang sulyap na ang bagay na lumabas mula sa kaldero ay tiyak na isang tabletang panggamot na nakapulupot sa pulang apoy. Ito ay ang rebirth pill sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa ilang sandali, pinigilan ni Alvin ang umuusad na emosyon sa kanyang puso, at ang kanyang puro titig ay nakatitig ng diretso sa rebirth pill. Alam niyang hindi siya maaaring maging pabaya sa sandaling ito. Kung hindi, makakaapekto ito sa huling pag-unlad ng rebirth pill. Pagkatapos umalis sa kaldero, ang ibabaw ng rebirth pill ay magkakaroon ng layer ng crimson red flame, at ito ay isang bagay na nalaman ni Alvin mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor matagal na ang nakalipas, kaya hindi na siya nagulat dito. Bukod pa riyan, alam din niya na kung gusto niya ang rebirth pill na magkaroon ng pinakamalakas na medicinal strength, dapat niyang ibuhos ang dugong Scarlet Phoenix dito sa sandaling ang apoy sa ibabaw ng rebirth pill ay sumanib dito. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng rebirth pill na sumipsip ng dugong Scarlet Phoenix sa tamang sandali ay makakabuo ito ng pinakamalakas na lakas na panggamot. Kung ito ay makumplito ng walang dugong Scarlet Phoenix, ang rebirth pill ay iiral lamang sa pangalan. Tanging ang dugo ng isang Scarlet Phoenix ang makakapag-develop ng sobrang nakakatakot na medicinal strength ng rebirth pill. Ito ay isang bagay na malinaw na alam ni Alvin sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nakatitig ng mabuti sa rebirth pill, at hindi siya nang ahas na magambala kahit kaunti. Ang strand ng apoy sa ibabaw ng rebirth pill ay walang tigil na inilabas sa rebirth pill. Sa susunod na walang oras, kaunting bakas na lang ang natitira. Oras na. Nanginig ang puso ni Alvin nang bigla niyang itinaas ang kanyang kamay upang agad na lumitaw ang isang patak ng nagninangas na pulang likido. Iyon ay ang dugong Scarlet Phoenix, ang pangunahing nakapagpapagaling na catalysta ng rebirth pill. Swish!
Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang dugong Scarlet Phoenix ay tila nag-transform sa isang pulang kulay na kidlat na mabilis na kumislap at bumaril patungo sa Rebirth Peel. Sa sandaling bumangga ang dugo ng Scarlet Phoenix sa Rebirth Peel, ang apoy sa ibabaw ng Rebirth Peel ay nagkataon na nasipsip sa peel. Samantala, ito ay tulad ng pagsasanib ng gatas at tubig habang ang dugong Scarlet Phoenix ay walang kamali-mali na sumanib sa Rebirth Peel. Agad, isang flash ng liwanag ang sumabog bago si Alvin. Gamit ang Rebirth Peel bilang sentro, isang strand ng nakasisilaw na crimson red glow ang sumabog na parang miniature na araw, na naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na ipikit ang kanyang mga mata. Sa ilang sandali, ang nakakapasong araw ay unti-unting napigilan ang sarili, at isang maapoy na pulang tabletang panggamot na mukhang hindi espesyal kahit kaunti ay lumitaw sa harap ni Alvin. Rebirth Peel. Huminga ng malalim si Alvin, at sa pagtataas ng kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang medicinal peel sa kanyang kamay, na para bang natatakot siyang makawala ito mula sa kanyang pagkakahawak. Ang medicinal peel ay nakaramdam ng init sa kanyang kamay, at kasabay nito, ang isang hibla ng makakapal na halimuyak na panggamot ay naanod. Ang halimuyak na nakapagpapagaling ay naging sanhi ng kaginhawahan ng kanyang isip nang pumasok ito sa ilong ni Alvin. Ang Rebirth Peel. Sa wakas ay matagumpay ko na itong napino. Lumakas ang damdamin ni Alvin, at sa casual na pagtaas ng kanyang kamay, inilagay niya ang kaldero sa kanyang spatial ring. Kasunod nito, lumipad si Alvin sa kanyang kama at naupo ng naka-cross-legged. Kasabay nito ang pagpasok ng Rebirth Peel sa kanyang bibig. Ang Rebirth Peel ay natunaw sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang bibig, na naging isang hibla ng walang hangganang init na walang tigil na dumaloy sa lalamunan ni Alvin upang sumanib sa bawat sulok ng kanyang katawan. Bagamat ang nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Peel ay nahahati sa napakaraming hibla, ang bawat isa ay napakalakas, at naging sanhi ito ng pagkabigla mula sa kaibuturan ng puso ng isa. Linangin. Huminga ng malalim si Alvin, at hinawakan niya ang wind concept fragment sa kanyang kamay kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata para simulan ang paglilinang. 9 Dragon War Sovereign Technique, Earth Dragon Form. Kasabay ng pagpapaikot ni Alvin ng kanyang mental cultivation method, ang origin energy sa kanyang katawan ay nagsimulang tumibok, at kasabay nito, ang kanyang origin energy ang nanguna sa nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Peel na dumaloy sa kanyang mga meridian. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman ni Alvin ang pagpapalakas at pagbabago ng kanyang origin energy. Sa kanyang cultivation, hindi alam ni Alvin kung gaano nakatagal ang lumipas, ngunit naramdaman niyang hindi nagtagal ang lumipas. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang paglilinang ay maayos na umabot sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Sa orihinal, si Alvin ay nakalusot pa lamang sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage kamakailan at medyo malayo ang layo mula sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Kung linangin niya ang kanyang sarili sa tulong ng mid-grade origin stones, kailangan niyang gumugol ng kalahating taon bago maging kumpiyansa na makalusot. Ngunit ngayon, tila hindi nagtagal bago siya maayos na nakalusot. Matapos makapasok sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, ang pagpintig ng origin energy sa katawan ni Alvin ay lumago ng mas mabilis, at kahit na ang bilis na naubos nito ang nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Peel ay naging mas mabilis at mas mabilis. Pagkatapos niyang makapasok sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, hindi nagtagal bago nakapasok si Alvin sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Kasunod nito, ito ang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Matapos makapasok sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, ang origin energy ni Alvin ay nagpatuloy pa rin sa mabilis na pagsulong hanggang sa umabant ito sa isang kritikal na punto bago huminto. Samantala, malinaw na naramdaman ni Alvin kung gaano kalawak at pinalakas ang kanyang origin energy. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Biglang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na parang isang nakasisilaw na hanay ng mga bituin sa kalangitan sa gabi ay kumislap sa loob. Kasalukuyang lakas ko. Bahagyang naikuyom ni Alvin ang kanyang kamao, at ang origin energy ay hinihimas ang kanyang kamao. Whoosh! Kaagad, ang enerhiya ng langit at lupa sa itaas ng Alvin ay umungol, at maraming sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang unti-unting namuo.
Sa huli, ito ay naging kabuoang 12 sinaunang may sungay na dragon silhouette. Nang hindi gumagamit ng espiritong sandata o konsepto, taglay niya ang lakas ng 12 sinaunang may sungay na dragon. Ito ay tiyak na simbolo ng isang ikasyam na antas ng Void Initiation Stage na martial artist. Ang nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth P ay napakalakas gaya ng inaasahan. Kung hindi dahil sa pagpigil ng konsepto, maaari pa akong direktang makalusot sa Void Interpretation Stage sa pagkakataong ito. Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Sayang, ang My Wind concept ay nasa ikapitong antas lamang ngayon. Hindi pa banggitin ang pagiging napakalayo mula sa pagsulong sa unang antas ng Intermediate Wind concept, ito ay medyo malayo pa sa pagsulong sa ikasyam na antas ng Elementary Wind concept. Ang pagpasok sa Void Interpretation Stage ay hindi isang bagay na makakamit lamang ng Origin Energy. Bukod sa Origin Energy, dapat maunawaan ng isa ang unang antas ng Intermediate Concept. Katulad ng kasalukuyang Alvin, maliban kung naiintindihan niya ang unang antas ng Intermediate Wind Concept, kung hindi, kahit na mayroon siyang tulong ng Rebirth Pill, magiging imposible para sa kanya na makapasok sa Void Interpretation Stage. Kahit na hindi ko gamitin ang Soul Skill, Thousand Illusions, at ang Grade 1 Spirit Weapon o Quasi-Royal Grade Spirit Weapon, ang kasalukuyang cultivation ko ay sapat na para umasenso ako sa Dynasty Martial Competition. Sa ilang sandali, nakadama ng kagaanan si Alvin. I wonder what day is it now? Dapat magsisimula na ang Dynasty Martial Competition, di ba? Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sabay alis niya sa kanyang kama at lumabas ng kanyang kwarto. Pagkalabas ng kanyang silid, lumabas siya at mabilis na nakasalubong ang isang gwardya sa Darkstone Estate. Kuya, anong araw ngayon? Kailan magsisimula ang Dynasty Martial Competition? Kahit na hindi kilala ng gwardya si Alvin, dahil si Alvin ay nasa loob ng Darkstone Estate, si Alvin ay walang alinlangan na isa sa 10 mahuhusay na kabataang henyo ng Darkstone Empire na lumalahok sa Dynasty Martial Competition. Hindi siya nangahas na maging walang galang. Ang Dynasty Martial Competition ay magsisimula 10 araw mula ngayon. 10 araw. Tumaas ang mga kilay ni Alvin, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat. Hindi ko akalain na 20 araw lang akong nag-cultivate. Sa madaling salita, 20 araw lang ang ginugol ko para mag-breakthrough mula sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage hanggang sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi maiwasan ni Alvin na maging kampante sa kanyang puso. Paglukso sa 3 antas sa loob ng 20 araw. Sino ang nakamit ito? Pero, talagang malakas ang medicinal strength ng Rebirth Pill. Ang pagkonsumo ko ng medicinal strength ng Rebirth Pill hanggang ngayon ay hindi kahit isang patak sa karagatan na siyang medicinal strength ng Rebirth Pill. Habang mas iniisip ito ni Alvin sa kanyang puso, mas nasasabik siya. Kung kaya kong ubusin ng buo ang nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Pill, malamang na hindi magiging problema para sa akin na makapasok sa Martial Monarch Stage. Kahit na ang paglusot sa Martial Emperor Stage ay maaaring hindi imposible. Yugto ng Martial Emperor. Sa tulong ng Rebirth Pill, malamang na makakapasok ako sa Martial Emperor Stage sa edad na mas maaga kaysa sa ikalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor. Lumakas ang damdamin ni Alvin habang iniisip niya sa kanyang puso. 652. Alvin. Nakakailang hakbang pa lang si Alvin nang marinig niya ang isang matandang boses na tumawag sa kanya. Sa ilang sandali, nakita ni Alvin ang isang matandang lalaki na naglalakad mula sa malayo, at hindi siya pamilyar sa kanya. Isa ito sa 2 matandang lalaki na karaniwang sumusunod sa likod ni Sandro. Senior. Bahagyang ngumiti si Alvin sa matanda. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi mas mababa sa matandang lalaki ngayon, at kapag umaasa sa kanyang kakayahan sa kaluluwa, Thousand Illusions, nagawa pa niyang madaling patayin ang matanda. Ngunit hindi naramdaman ni Alvin na siya ay naging iba dahil dito. Siya pa rin ang dating Alvin. Hindi siya magpaparamdam sa mga taong kilala niya noon dahil lang sa pagkakaiba ng kanilang lakas. Nakangiting ibinalik ng matanda at sinabing, Alvin, may naghahanap sa iyo mula sa Flare Clan kanina, at hiniling nila na pumunta ka sa Flare Clan.
Ngunit naglilinang ka noong panahong iyon. Flare Clan. Tumaas ang kilay ni Alvin habang nag-iisip sa kanyang puso. Nakabalik na kaya si City Governor Flare at Irish? Hiniling nila na may mag-imbite sa akin. Hindi niya kilala ang maraming tao sa Flare Clan. Bukod kina Wilbur at Irish, wala siyang maisip na ibang tao. Senior, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng mensahe. Nagpasalamat si Alvin sa matanda bago lumabas ng Darkstone Estate dahil balak niyang pumunta sa Flare Clan. Ang matanda ay may masalimuot na tingin habang nakatingin sa figure ni Alvin na nawala sa malayo. Hindi ko talaga akalain na hindi lamang si Alvin ang nagtataglay ng nakakagulat na likas na talento, maging ang mga taong kilala niya ay pambihira. Ang taong dumating upang hanapin siya ilang araw na ang nakalipas ay tila isang clan guard ng Flare Clan. Nagulat ang matanda sa kanyang puso. Halos nakumpirma niya na ang isang taong nagawang gumawa ng Flare Clan guard na hanapin si Alvin ay tiyak na isang taong may hindi pangkaraniwang katayuan sa Flare Clan. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong bata. Hindi pa banggitin sa kanya, marahil ay napakahirap para kay Scott na umaban sa Dynasty Martial Competition sa pagkakataong ito at makakuha ng mga kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Nang mag-isip siya hanggang dito, umiling ang matanda. Malinaw, hindi niya akalain na si Alvin ay naging tanyag sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng mga kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Si Alvin na kakaalis lang sa Darkstone Estate ay hindi napigil ang sumimangot. Dahil sa pag-asa sa kanyang matalas na pandaman na nabuo niya mula sa kanyang propesyon bilang isang mersenaryo sa kanyang nakaraang buhay, napansin niya ang isang napakalamig at madilim na titig na nakatitig sa kanya mula sa mga anino. Nang bumaba ang tingin sa kanya, tila napuno ito ng layuning pumatay. Mukhang hindi pa rin sumusuko ang asawa ng patriarch ng Zhang Clan. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang hulaan niya ang pagkakakilanlan ng taong dumating. Ang tao ay tiyak na ipinadala ng asawa ng patriarch ng Zhang Clan. Ito ay isang bagay na matitiyak ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, pagkarating niya sa kabisera ng dinastiyang Dark Cloud, hindi siya nakasakit ng sinuman, at nagkaroon lamang siya ng kontrahan sa pangalawang Young Master ng Zhang Clan at sa asawa ng patriarch. Ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Sa kasalukuyan, ang espiritual na lakas ni Alvin ay mabilis na sumulong kasama ng kanyang paglilinang at nakakuha ng napakalaking pagtaas. Ngayon, ang cultivation ni Alvin ay umabot na sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, at ang kanyang spiritual force ay itinulak sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Umaasa sa kanyang kasalukuyang espiritual na lakas, ang paglilinang ng Void Interpretation Stage martial artist ay hindi makakatakas kay Alvin. Dahil hindi niya maramdaman ang aking espiritual na lakas, kung gayon hindi siya dapat maging isang inscription master. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Alvin, at pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Nang mag-walkout si Alvin, napansin niyang ang pangalawang level na Void Interpretation Stage na martial artist ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Whoosh! Katatapos lang lumiko ni Alvin sa isang kalye at wala pang oras na pumasok sa isang liblib na eskinita nang ang eksperto sa Void Interpretation Stage ay nakakilos na, at ang kanyang mga galaw ay napakabilis na para itong kidlat na imposibleng mabantayan. Bilang isang Void Interpretation Stage martial artist, wala siyang maraming pag-aalinlangan. Kakaalis lang ni Alvin sa kalye bago ang Darkstone Estate, at nakagawa na siya ng hakbang. Halos sa sandaling umatake ang Void Interpretation Stage martial artist, ang spiritual force ni Alvin na nakaunat ay nag-react sa sandaling ito, at hindi niya maiwasang mapaungol ng malamig. Libo-libong ilusyon. Halos sa isang iglap, isang madilim na liwanag ang kumikislap sa mga mata ni Alvin, at direktang isinama niya ang kanyang espiritual na puwersa sa tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa upang maisigawa ang kakayahan ng kaluluwa na sa kanya lamang. Kaagad, isang illusory space ang ginawa niya, at binalot nito ang isang lugar na hindi kalayuan sa likuran niya. Iyon mismo ang lugar na pinanggalingan ng Void Interpretation Stage martial artist.
Pagkaraan ng maikling sandali, ang void interpretation stage na martial artist ay pumasok sa ilusyon na espasyo, at ang kanyang buong katawan ay naapektuhan, na naging dahilan upang siya ay tumigil at kumislap sa kabilang panig at umatake tulad ng hangin. Swoosh! 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 Bilang isang void interpretation stage na martial artist, ang taong ito ay napakabilis na umatake, at sa isang kisap mata, siya ay nagdulot ng isang alon ng hangin na tumatagos sa tainga. Kasabay nito, ang daloy ng hangin sa kalangitan ay pumipintig at nagbunga ng isang bulk zone ng marahas na hangin na umiihip patungo kay Alvin na nakatayo sa malapit, na naging dahilan upang ang kanyang mga damit ay lumipad sa hangin. Emph! Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin habang hakbang-hakbang siya patungo sa void interpretation stage na martial artist at balak siyang patayin. Kahit na ang lakas ng martial artist ng void interpretation stage na ito ay higit na nalampasan siya, ang kanyang kaaway ay nahulog sa kanyang ilusyon na espasyo at lubos na hindi nakabantay laban sa kanya. Kung gusto niyang patayin ang mga martial artist, napakadali. Ngunit hindi nagtagal, tumigil si Alvin sa paggalaw dahil napansin niyang may dumating na ibang tao. Swoosh! Isang figure na mas mabilis pa kaysa sa void interpretation stage na martial artist na nahulog sa ilusyon na espasyo ni Alvin, at ang figure ay dumating malapit kay Alvin sa isang kisap mata. Ang figure na ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Sandro. Nagliwanag ang tingin ni Alvin nang makilala niya ang taong dumating. Tumango si Sandro kay Alvin. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Sandro ay lubhang hindi magandang tingnan, at ang pulang taling sa pagitan ng kanyang mga kilay ay bahagyang nagdilim at tila nagpahayag ng galit sa kanyang puso. Napansin ko siya kanina. But I never expected that he'd actually come for you. Kasabay ng pagsasalita ni Sandro ay humakbang siya pasulong. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang palm print ang sumipol upang agad na bumaba sa dibdib ng eksperto sa void interpretation stage, na naging dahilan upang siya ay direktang mapatay. Sa sandaling ito, hindi man lang napansin ni Sandro na may mali sa kanyang kalaban. Ika-4 na antas ng void interpretation stage. Samantala, nakita ng spiritual force ni Alvin ang cultivation ni Sandro. Hindi pa banggitin na ang ikalawang antas ng void interpretation stage na martial artist ay nahulog sa illusory space na nilikha ni Alvin gamit ang kanyang soul skill, Thousand Illusions. Kahit na si Alvin ay hindi gumawa ng illusory space, ang martial artist na ito ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan sa kamay ni Sandro. Alvin, sino ang nasaktan mo? Talagang may void interpretation stage na martial artist na gustong makipagdeal sa iyo. Nakakunot ang noo ni Sandro habang nakatingin kay Alvin. Mapait na tumawa si Alvin at walang itinago habang sinasabi niya ang hidwaan sa pagitan niya at ng asawa ng Zhang Clan Patriarch. Zhang Clan. Bahagyang takot ang bumungad sa mukha ni Sandro nang marinig niya ito. Ang Zhang Clan na iyon ay hindi simple. At saka, narinig ko na ang pangalawang asawa ng Zhang Clan's Patriarch ay tila may sobrang kakaibang background. Tumango si Alvin dahil hindi siya nagulat dito. Nang dinala niya ang 3 bangkay na iyon sa Zhang Clan noong isang araw, narinig niya na ang mga taong iyon ay pumasok sa Zhang Clan kasama ang asawa ng Patriarch noong mga nakaraang taon sa anyo ng isang dot. Malinaw, ang asawa ng Zhang Clan Patriarch ay may kapangyarihan na nagtataglay ng pambihirang lakas sa likod niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Sandro. Ang Flare Clan. Bahagyang ngumiti si Alvin habang nagsasalita. Flare Clan. Natigilan si Sandro, at pagkatapos ay sinabi niya, nabalitaan ko na may dumating sa Flare Clan na naghahanap sa iyo ilang araw na ang nakalipas. May kilala ka rin mula sa Flare Clan. Oo. Tumango si Alvin. Na-offend mo ang asawa ng Patriarch ng Zhang Clan, at ang iyong sitwasyon ay lubhang mapanganib. Ipapadala kita, sabi ni Sandro kay Alvin. Unang natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Sandro, at pagkatapos ay nagmamadali siyang nagpasalamat. Salamat, Sandro. There's no need for thanks. Kung alam ng munting demonyong iyon na may nangyari sa iyo, hindi ba niya ako papatayin? Umiling si Sandro at tumawa, at nang matapos siya, may bahagyang pait sa mga sulok ng kanyang bibig.
Natural na alam ni Alvin kung sino ang maliit na diablo na binanggit ni Sandro, at hindi niya maiwasang mapahiya. Ang batang babaeng iyon na si Nympha ay isang tao na kahit na ang pag-iral sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage tulad ni Sandro ay labis na kinatatakutan. Ito ay tunay na naging dahilan upang siya ay nawala ng mga salita. Kasunod nito, si Alvin at Sandro ay naglakad na magkatabi at nagtungo sa Flare Clan. Young Master Alvin. Kararating lang nilang dalawa sa pasukan ng Flare Clan nang lumakad ng 2 hakbang pasulong ang isang Flare Clan guard at yumuko bilang pagbati kay Alvin. Ikaw pala. Nakilala ni Alvin na noong siya ay dumating sa Flare Clan sa unang pagkakataon, ang Flare Clan guard na ito ay isa sa mga naruroon. Young Master Alvin, ang eldest master ay nagsabi na hanggat dumating ka, dapat ka naming direktang anyayahan. Magalang na nagsalita ang Flare Clan guard. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Sandro at ngumiti. Sandro, sumama ka sa akin. As it happens, maaari kong ipakilala sa iyo ang Flare Clan's eldest master. Matagal nang natigilan si Sandro nang matapos magsalita ang Flare Clan guard. Ang pinakamatandang guro ng Flare Clan. Bagamat isa lamang siyang hari sa Darkstone Empire, siya ang numero 1 eksperto sa Darkstone Empire sa parehong oras, at karaniwan ay gusto niyang gumala sa Dark Cloud Dynasty. Dahil sa Dark Cloud Dynasty lang niya matatagpuan ang pasyon na hinahanap niya. Sa Dark Cloud Dynasty, maraming independenteng eksperto sa Void Interpretation Stage ang nakipag-spar sa kanya, samantalang, ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kasalukuyang cultivation ay dahil mismo sa walang tigil na sparring na naranasan niya sa mga eksperto sa Void Interpretation Stage sa Dark Cloud Dynasty sa loob ng maraming taon. Kung hindi, magiging napakahirap para sa kanya na makapasok sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage gamit lamang ang kanyang likas na talento. Matapos maglibot sa Dark Cloud Dynasty sa mahabang panahon, natural na alam niya ng detalyado ang ilang bagay sa Dark Cloud Dynasty. Sa gitna nila, ang pangalan ng Flare Clan's eldest master ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga mula pa noon. Kumbaga, ang eldest master ng Flare Clan ay ang numero 1 batang eksperto ng Dark Cloud Dynasty ilang 10 taon na ang nakalilipas. Nang maglaon, ang kanyang cultivation ay halos kapantay ng 2 dakilang ninuno ng Flare Clan. Ngunit sa oras na iyon, ang edad ng Flare Clan's eldest master ay wala pa sa kalahati ng edad ng 2 ninuno ng Flare Clan. Sa ganang kanya, ang paglilinang ng Flare Clan's eldest master ay posibleng nalampasan pa ang 2 ninuno ng Flare Clan ngayon. Ito ay kahit sa lawak na ang paglilinang ng panganay na guro ng Flare Clan ay maaaring may kumpara sa pag-iral na iyon sa Imperial Family. Sige. Hindi tinanggihan ni Sandro ang imbitasyon ni Alvin, at sinundan niya si Alvin na pumasok sa Flare Clan Estate. Sa pangunguna ng Flare Clan Guard, lumipat silang 2 sa Flare Clan Estate. Alvin, paano mo nakilala ang Flare Clan's eldest master? Habang nasa daan, hindi maiwasang magtanong ni Sandro. 653. Kung tutuusin, kahit na ang eldest master ng Flare Clan ay halos kasing edad ni Sandro. Siya ay isang hindi maabot na pag-iral kay Sandro. Ang Flare Clan ay isang mabigat na clan na mas mababa lamang sa Imperial Family sa Dark Cloud Dynasty, at ang mga eksperto sa loob nito ay marami tulad ng mga ulap. Ang mga pag-iral lamang sa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas ay halos 10 ang bilang. Kabilang sa kanila ay ang 2 dakilang ninuno ng Flare Clan na di umano ay nabubuhay sa ika-8 antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas, samantalang, ang panganay na master ng Flare Clan na si Wilbur ay hindi pa umano naging mas mababa kaysa sa 2 dakilang ninuno ng Flare Clan mula noong ilang taon. Higit sa lahat, siya ay bata pa, at ang kanyang paglilinang ay nakapagpatuloy pa rin sa pagsulong. Nakilala ko siya kapag nagkataon. Ngumiti si Alvin, ngunit hindi ito binanggit ng detalyado. Paano niya sasabihin? Maaari kaya niyang sabihin na dahil sa isang napakabaliw na hula, dinala ni Wilbur ang kanyang anak na babae sa isang lungsod sa katimugang bahagi ng Darkstone Empire ilang taon na ang nakararaan at naging gobernador ng lungsod na iyon bago magdaos ng groom search competition para sa kanyang anak na babae. Tumango si Sandro.
Siya ay isang matalinong tao at naunawaan na si Alvin ay ayaw nang magsalita pa, kaya hindi na niya itinuloy ang pagtatanong. Ngunit nang maisip niya kung paano niya makikilala ang dakilang figurang iyon sa mga alingawngaw, hindi mapigilan ng paghinga ni Sandro ang pagmamadali. Ang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire, si Sandro, ay nabuhay sa kalahati ng kanyang buhay, ngunit kailan pa siya nawalan ng katinoan ng ganito sa nakaraan. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating sina Alvin at Sandro sa harap ng isang estate sa loob ng estate sa ilalim ng pamumuno ng Flare Clan Guard. Pwede ka nang bumalik, ako na mismo ang papasok. Nang makita niyang kakatok na sa pinto ang Flare Clan Guard, nagsalita si Alvin. Oo, young Master Alvin, pagkatapos ay aalis muna ako. Magalang na tumango ang Flare Clan Guard kay Alvin bago umalis. Si Sandro ay tuluyang hindi niya pinansin. Siyempre, si Sandro ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na pagkadismaya. Not to mention na hindi alam ng guard ang identity niya, kahit alam ng guard ang identity niya, siguradong hindi siya matatakot ng guard. Bagamat isa lamang siyang gwardya, bantay pa rin siya ng Flare Clan. Kahit na si Sandro ay maaaring pumatay ng isang Flare Clan Guard ng palihim, talagang hindi siya maglalakas loob na patayin ang isang Flare Clan Guard ng hayagan sa harap ng isang miyembro ng Flare Clan. Ang dignidad ng Flare Clan ay hindi isang bagay na maaaring walang galang sa isang hari mula sa isang maliit na imperyo na tulad niya. Kumatok. Kumatok. 2 hakbang pasulong si Alvin at kumatok sa pinto ng estate sa kanyang harapan. Hindi nagtagal, narinig ni Alvin ang isang alon ng nagmamadaling yabag na lumabas mula sa loob. Click! Kasunod nito, nabuksan ang pinto, at isang matanda at payat na figure ang lumakad na may malalaking hakbang upang humarap kay Alvin. Lola Suzy. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango siya patungo sa matandang babae na nagbukas ng pinto. Young Master Alvin. Nang makita niya si Alvin, pinisil ni Lola Suzy ang isang ngiti na mukhang mas hindi magandang tingnan kaysa sa isang umiiyak na ekspresyon. Kasunod nito, bumaba ang tingin ni Lola Suzy kay Sandro na nakatayo sa likod ni Alvin. Ito ba? Ito si Sandro, isang hari ng Darkstone Empire, at ang taong nangunguna sa grupo ng dalhin ako sa Dark Cloud Dynasty para lumahok sa Dynasty Martial Competition. Bahagyang ngumiti si Alvin habang ipinakilala niya si Sandro kay Lola Suzy. Sandro. Bumaba ang tingin ni Lola Suzy kay Sandro, at pagkatapos ay bahagya siyang tumango. Narinig ko ang tungkol sa iyo, ang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire. Nambobola mo ako. Nagmamadaling nagsalita si Sandro. Young Master Alvin, mangyaring pumasok. Sa walang oras, binati ni Lola Suzy si Alvin sa estate. Tungkol naman kay Sandro, hindi na niya ito pinansin, at hindi na rin ito ikinagulat ni Sandro. Dahil ang matandang babae na ito ay nagawang manatili sa loob ng estate ng Flare Clan's eldest master, ang kanyang pagkakakilanlan sa Flare Clan ay malamang na hindi pangkaraniwan, at kahit na ang kanyang lakas ay mas mababa sa kanya, hindi siya isang taong maaari niyang masaktan. Sa ilang sandali, pinangunahan ni Lola Suzy sina Alvin at Sandro sa audience hall sa loob ng estate. Walang laman ang audience hall. Young Master Alvin, aanyayahan ko ang eldest master. Nagpaalam si Lola Suzy kay Alvin bago tumalikod at lumabas. Hindi nagtagal umalis si Lola Suzy nang marinig ni Alvin ang isang alon ng nagmamadaling yabag. Naging seryoso ang ekspresyon ni Sandro nang marinig niya ito. Tanging si Alvin lang ang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa entrance ng audience hall. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang may edad na figure sa harap ni na Alvin at Sandro, at naging sanhi ito ng hindi napigilan ni Sandro na matigilan. Hindi ba iyan ang pinakamatandang guro ng Flare Clan? Kuya Kong. Tumingin si Alvin sa matanda at nagpakita ng isang napakatalino ng ngiti. Ang taong nagpakita sa kanya at kay Sandro ay walang iba kundi si Elder Kong na nakilala niya sa Phoenix Nest City noong araw na iyon. Pambihira ang paglilinang ni Elder Kong, at kasabay nito, isa rin siyang inscription master. Sa buong Dark Cloud Dynasty, ang kanyang sining ng mga inscription ay walang kapantay.
Sa teritoryo ng Dark Cloud Dynasty, kung sasabihin niyang pangalawa siya sa Dao of Inscriptions, kung gayon walang maglalakas loob na sabihin na sila ang una. Haha! Kuya Alvin, nagkita ulit tayo. Nang makita niyang muli si Alvin, si Elder Kong ay tumawa ng masaya, at ang kanyang mga mata ay napuno ng alaala. Sa kanyang mga mata, si Alvin ay hindi lamang isang binata, dahil ang mga natamo ng binatang ito sa Dao of Inscription ay isang bagay na kahit siya ay lubos na hinangaan. Bukod dito, marami siyang natutunan mula sa binatang ito noong mga nakaraang taon. Dahil mismo sa patnubay ng binatilyong ito sa lahat ng mga taon na nakalipas na ang kanyang mga natamo sa Dao of Inscriptions ay nagawang sumulong sa maikling panahon. Oo, nagkita ulit tayo. Tumanggo si Alvin. Kuya Kong. Si Sandro na nakatayo sa gilid ni Alvin ay muling natigilan nang marinig niya kung paano hinarap ni Alvin ang matanda. Kuya Kong. Natural na pamilyar siya sa pangalang ito. Maraming namumukod tanging inscription master sa Dark Cloud Dynasty, at nakapagsulat sila ng mga mahimalang inscription, samantalang, sa gitna ng mga inscription master na ito, mayroong isang tao na pinakanamumukod tangi. Ang taong iyon ay ang revered elder ng Flare Clan, at tinawag siya ng mga tao na Elder Kong. Kumbaga, walang sinuman sa Dark Cloud Dynasty ang nakapagkumpara sa mga natamo ng Flare Clan's Elder Kong sa Dao of Inscriptions, at iilan lamang ang Inscription Master sa ilang dynasties ang may mga kwalipikasyon na maupo sa pantay na lupain bilang Elder Kong. Sa Dark Cloud Dynasty, ang reputasyon ni Elder Kong ay hindi mas mababa sa Eldest Master ng Flare Clan, si Wilbur. Kuya Alvin, ito ba? Samantala, napansin din ni Elder Kong si Sandro. Ito si Sandro. Ipinakilala din ni Alvin si Sandro kay Elder Kong. Sandro. I've heard of you, the number one expert of the Darkstone Empire. Hindi masama ang cultivation mo. Pinalaki ni Elder Kong si Sandro at bahagyang tumango. Kuya Kong. Kahit na binati lang ni Elder Kong si Sandro nang walang pakialam, si Sandro ay hindi nang ahas na maging mahinahon at nagmamadaling yumuko ng may paggalang. Hindi pa banggitin ang mga natamo ng matandang ito sa Dao of Inscriptions, maging ang cultivation ng matanda ay isang bagay na mahirap para sa kanya na abutin. Hindi na rin pinansin ni Elder Kong si Sandro, at sa halip ay nagpatuloy siya sa pakikipag-chat kay Alvin, na naging dahilan upang bahagyang mapahiya si Sandro. Napansin ito ni Alvin at paminsan-minsan ay dinadala si Sandro sa paksa, na nagpapahintulot kay Sandro na maiwasan ang labis na kahihiyan. Alvin. Hindi nagtagal, isang malinaw na boses ang pumasok sa audience hall. Kasunod nito, isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maapoy na pulang balabal ang pumasok na may marilag na lakad, at ang kanyang kahangahangang paraan ay pambihira. Sa gilid ng marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang dalagang sumusunod na parang anino. Nakasuot ng pulang damit ang babae at parang diwata ng apoy. Bukod doon, mayroon din siyang ganap na magandang mukha na nakakasilaw, at mayroon siyang itim na kilay na tila nagmula sa isang pagpipinta. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang patak ng tubig sa taglagas, at nagtataglay siya ng magandang ilong, mapupulang labi, mapuputing ngipin, at natural na nakahanay na mga tampok na gumuhit ng magandang balangkas at naging dahilan ng kanyang pagiging maganda. Para siyang celestial na dalaga na bumaba sa mortal na mundo. Kuya Alvin. Nang makita ng dalagang nakasuot ng pulang damit si Alvin, ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng kasiya siyang pagkagulat. Gobernador ng Lungsod Flare. Nakangiting tumango si Alvin sa marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki bago tumingin sa babaeng may pulang damit. Irish. Ang mga taong dumating ay tiyak na pares ng mag-ama, Wilbur at Irish. Haha. Alvin, dumating ka na sa wakas. Tumawa si Wilbur, at dumating siya bago si Alvin sa maikling sandali bago tumango ng may kasiyahan. Not bad, mas matatag ka pa kaysa dati. Nabalitaan ko kay Lola Suzy na nakuha mo ang mga kwalifikasyon mula sa Darkstone Empire para makasali sa Dynasty Martial Competition. Mukhang hindi naman masama ang iyong kasalukuyang cultivation. Ito ay normal. Mahinhinang umiti si Alvin. Kuya Alvin.
Umalis si Irish sa gilid ni Wilbur at tumayo sa tabi ni Alvin na may magandang mukha na bahagyang namumula, at medyo may sakit siya. Ikaw. Dumating ka na. Tumango si Alvin. Meron ako. Nang marinig ni Irish ang tugon ni Alvin, tila may naalala siya, at ang pamumula ng kanyang mukha ay naging mas malinaw at malinaw. Ang isang matandang babae ay hindi maaaring manatili sa bahay. Kararating lang ni Alvin, ngunit iniwan na ako ni Irish, ang kanyang ama, at tumayo doon kasama niya. Sinadya ni Wilbur na bumantong hininga. Pare, ano bang pinagsasabi mo? Kaagad napahiya si Irish hanggang sa puntong wala na siyang ibang hinihiling kundi ang magbutas at magtago sa loob nito, at ang kanyang mukha ay lalong namula, na parang dugong tumutulo mula rito. Sige, hindi ako magbibiro sa iyo. Alvin, ito ba? Sa ilang sandali, ang tingin ni Wilbur ay bumaba kay Sandro. Si Sandro ay talagang masyadong kapansin-pansin. Ang kanyang figure ay matatag, ang kanyang ekspresyon ay marangal, at lalo na ang pulang nunal sa gitna ng kanyang mga kilay ay lubhang kapansin-pansin. City Governor Flair, siya si Sandro. Ipinakilala muli ni Alvin si Sandro. Sandro. Ang number 1 expert ng Darkstone Empire, you deserve your reputation. Isang bakas ng sorpresa ang nahayag sa mga mata ni Wilbur habang siya ay tumango. Ako ay nagpapasalamat sa iyo sa pag-aalaga kay Alvin sa buong paglalakbay dito, salamat. Lord Wilbur, masyado kang mabait. Dahil si Alvin ay nagmula sa ating Darkstone Empire, kaya kailangan ko siyang alagaan kahit na ano. Ang paghinga ni Sandro ay naging minadali pa ng kaharap si Wilbur, at bumilis din ang kanyang tibok ng puso. Kahit na siya ang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire, at natanggap niya ang paggalang ng mga tao ng Darkstone Empire. Ngunit bago si Wilbur, hindi siya nang ahas na magpahangin. Napakagaling mo. Tumango si Wilbur at ngumiti kay Sandro. Sa ilang sandali, bahagyang nabigla si Sandro sa hindi inaasahang pabor. Alvin, hindi na ako gobernador ng lungsod ngayon. Sa hinaharap, direktang tawagin akong Uncle Flair, sabi ni Wilbur kay Alvin, at ang kanyang tono ay sobrang magiliw na parang isang mabait na nakatatanda. Oo, Tio Flair. Mabilis na tumango si Alvin. Ang Dynasty Martial Competition ay 10 araw mula ngayon. Sa oras na iyon, si Irish ay sasali rin. Ang kasalukuyang Irish ay hindi ang nakalipas na Irish, at natatakot akong mawalan ka kung makaharap mo siya. Nang matapos siyang magsalita, hindi napigilan ni Wilbur na matawa. Naalala pa niya kung paano natalo ang kanyang anak sa harap ni Alvin noong nakaraan. Sa ganang kanya, ang kanyang anak na babae ay tiyak na kayang tabyusan ang sarili sa pagkakataong ito. 654. Siguro. Napatingin si Alvin kay Irish na nasa likuran niya nang marinig niya ito, at pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Sa totoo lang, noong unang-una nang si Irish ay nagpakita na, ang kanyang espiritual na lakas ay nakaunat na upang makita ang pagtatanim ni Irish. Ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Ang pagtatanim ni Irish ay naging sanhi ng pagkagulat ni Alvin. Ngunit nang maisip niya ang Fire Spirit Body ni Irish, naunawaan ni Alvin. Bilang isang likas na katawan ng espiritu, ang bilis ng paglilinang nito ay karaniwang napakabilis, at ito ay lalo na para sa pag-unawa sa force at konsepto. Ito ay mabilis sa isang walang katotohanan na antas. Halimbawa, bilang isang may-ari ng Fire Spirit Body, ang bilis ng pag-unawa ni Irish sa Fire Force at Fire Concept ay isang bagay na hindi lubos maisip ng mga ordinaryong tao. Marahil, ang bilis na maunawaan ni Irish ang Fire Concept ay hindi mas mababa sa bilis ng pag-unawa ng isang martial artist na nagtataglay ng napakataas na kakayahan sa pag-unawa at isang Fire Concept fragment. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ngunit natukoy ng espiritual na lakas ni Alvin ang kasalukuyang cultivation ni Irish, ngunit hindi niya nalaman ang antas ng kanyang pangunawa sa Fire Concept. Pare, ano ang sinasabi mo? Tiyak na mas malakas si Kuya Alvin kaysa sa akin. Nang makita niyang tumingin si Alvin, muling namula ang magandang mukha ni Irish na katatapos lang huminahon, at kinausap niya si Wilbur ng sabay. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa kay Alvin.
Hindi napigilan ni Wilbur na tumawa ng mapait nang makita niya ang kanyang anak na napaka-protective kay Alvin. Alvin, nagising ka na ba sa isang likas na katawan ng espiritu? Tumingin si Wilbur kay Alvin at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang tono ay naglalaman ng mga bakas ng kaseryosohan. Hindi. Umiling si Alvin at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Tito Flair, sa tingin ko ang hula na iyon ay maaaring. Hindi. Hindi pa tapos magsalita si Alvin nang pigilan siya ni Wilbur sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang tono ay determinado at mapagpasyahan. Si Alvin ay tumawa ng mapait at nawala ng masabi. Maghintay ka lang. Magiging 30 ka na lang sa susunod na 2 o 3 taon. Baka magising ka sa isang water spirit body o ice spirit body sa susunod na 3 taon. Sinabi ni Wilbur sa pamamagitan ng voice transmission. Kung hindi ako magising sa isang likas na katawan ng espiritu sa edad na 30. Kung gayon makokumpirma kaya ni Uncle Flair na hindi tumpak ang hula? Tanong ni Alvin. Kahit na hindi ka magising sa isang likas na katawan ng espiritu sa edad na 30. Hanggat hindi makatagpo ni Wu ang isang may-ari ng water spirit body o ice spirit body sa edad na 29, kung gayon umaasa ako na maaari kang magpakasal at maging isa sa kanya. Nang matapos siyang magsalita sa pamamagitan ng voice transmission, ang tono ni Wilbur ay puno ng kaseryosohan. Obviously, kung ganoon talaga, then although maniniwala pa rin siya sa prediction, but his resolution would still be slightly swayed. Kung talagang dumating ito sa sandaling iyon, mas gugustuhin niyang gumamit ng desperado na paraan kaysa maging handa na ang kanyang anak na babae na harapin ang panganib ng pagsabog mula sa nakakulong na enerhiya ng kanyang fire spirit body. Agad na natahimik si Alvin nang marinig niya ito. Ngunit alam din niya na siya na ang tanging tao na nakapagligtas kay Irish sa mga mata ni Wilbur. Ang hula na iyon. Ngayon, si Alvin ay talagang hindi nakaimik dahil hindi niya alam kung bakit kailangan lang siyang piliin ng hula. Bagamat siya ay nagtataglay para sa mga hindi inaasahang pakikipagtagpo na higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao at sumanib pa sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ngunit talagang hindi niya naramdaman na nailigtas niya si Irish. Masyadong magulo ang fire spirit body. Ito ay isang bagay na nalaman niya mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor matagal na ang nakalipas. Ngunit alam din ni Alvin na dahil nakapagdesisyon na si Wilbur, kung gayon ang pagsasabi ng kahit ano pa ay walang silbi. Umaasa lang ako na hindi talaga darating sa sitwasyong iyon. Kung talagang dumating sa sitwasyong iyon, maaari ko lang subukan at tingnan kung matutulungan ko si Irish na malampasan ang kalamidad na ito. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kung hindi ko matulungan si Irish, susubukan ko ang lahat para hindi ako magsisi. Kung mailigtas ko si Irish, tiyak na gagawin ko ang mga responsibilidad ng isang lalaki at magiging responsable ako kay Irish. Mabilis na nagkaroon ng desisyon si Alvin sa kanyang puso. Uncle Flair, narinig kong balak mong ipakita sa publiko si Irish. Naalala ni Alvin ang sinabi ni Lola Suzy noong araw na iyon at hindi niya maiwasang magtanong. Oo. Tumango si Wilbur, at sinulyapan niya si Irish na may mapagmahal na tingin. Sa lahat ng mga taon na ito, si Irish ay palaging tahimik na sumusunod sa tabi ko at walang nakakaalam ng kanyang pag-iral. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipaalam sa lahat na ang Flair clan ay may ganitong munting prinsesa. Ang tono ni Wilbur ay halatang naglalaman ng bahagyang pagkakasala. Si Alvin, na alam ang dahilan ng lahat, ay natural na alam kung bakit si Wilbur ay makonsensya, ngunit si Irish ay hindi. Pare, hanggat nasa tabi mo ako, wala akong pakialam kung malaman ng iba na anak mo ako o hindi. Lumakad si Irish upang tumayo sa gilid ni Wilbur at hinawakan ang kamay nito habang nagsasalita ito sa malumanay na boses. Biglang, isang voice transmission ang tumunog sa mga tainga ni Alvin. Alvin, gusto kong makausap si Lord Wilbur. Tumango si Alvin kay Sandro, at pagkatapos ay tumingin siya kay Irish at sinabing, Irish, ilibot mo ako sa iyong Flair clan estate. Tumango si Irish na may bahagyang kahihiyan nang marinig niya ito. Sige. Uncle Flair, sana ay maaliw ninyo ng maayos ni Elder kong si Sandro saglit.
Sa paglalakbay dito, medyo inalagaan ako ni Sandro. Bago dinala ni Alvin si Irish at umalis, kinausap niya sina Wilbur at Elder Kong. Nang marinig ito ng dalawa ay nagkatinginan sila bago umiling at ngumiti. Ang dalawa sa kanila ay nabuhay ng higit sa kalahati ng kanilang mga buhay, kaya natural nilang naiintindihan ang malalim na kahulugan sa mga salita ni Alvin, at walang alinlangan na mga salita ang umaasa na maaaliw nila si Sandro ng maayos. Sa lahat ng mga taon na ito, halos walang kasamang kasing edad ni Irish. Tinulungan mo akong alaga ang mabuti si Irish. Si Wilbur ay tumingin ng malalim kay Alvin at sumagot. Oo naman. Same time na tumango si Alvin. Kasunod nito, umalis si Alvin sa audience hall kasama si Irish, at pagkatapos ay umalis sila sa malawak na estate. Pagkatapos maglakad palabas ng estate, may naalala si Alvin at tumingin kay Irish habang nagtatanong siya ng may bahagyang pag-aalinlangan. Irish, nabalitaan kong hindi ka na nakikipag-ugnayan sa ibang mga tao ng Flair Clan mula noong bata ka pa. Pamilyar ka ba sa Flair Clan Estate? Kuya Alvin, huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Irish, bagaman hindi ako gaanong nakipag-ugnayan sa ibang mga tao ng Flair Clan, ngunit madalas akong gumagala sa Flair Clan Estate. Nagkaunawaan si Alvin. Ngunit hindi alam ni Alvin na bagamat hindi alam ng ibang mga tao ng Flair Clan ang pagkakakilanlan ni Irish, alam nila na mayroong isang taong tinatawag na Irish sa Flair Clan. Siyempre, sa kanilang mga mata, si Irish ay apo lamang ni Lola Suzy. Hindi nila kailanman ikinonekta ang eldest Master Wilbur kay Irish. Sa ilalim ng pamumuno ni Irish, nagsimulang maglibot si Alvin sa Flair Clan Estate. Hindi na kailangang sabihin, ang Flair Clan Estate ay napakalaki, at silang dalawa ay naglibot ng mahabang panahon bago tuluyang gumala sa isang maliit na sulok nito. Kuya Alvin, pinakagusto kong narito noong bata pa ako. Sa tuwing nag-aahon si Lola Suzy ng isang balde ng tubig, iwiwizak ko ito sa buong katawan niya. Walang kamalay-malay, dumating sina Alvin at Irish sa harap ng isang balon, at nakangiti si Irish habang nagsasalita. Sa kasalukuyan, si Irish ay parang isang bata na hindi pa lumaki, simple at inosente. Ang mga tingin ni Alvin ay komplikado habang nakatingin siya kay Irish, at nagbuntong hininga siya sa kanyang puso. Why are the heavens so unfair to such a good girl? Hindi lang puno ng kamalasan ang buhay niya, binigyan pa siya ng fire spirit body. Sa buong daan, sumunod si Alvin sa likod ni Irish, at hindi nila na malayang nakarating sila malapit sa gitnang bahagi ng Flair Clan Estate. Big Brother Duan, lampas sa pathway bago tayo ay ang martial practice field ng Flair Clan. Itinuro ni Flair Tian ang malayo habang nagsasalita siya. Tumango si Alvin at tumungo sa martial practice field kasama si Irish. Napakalawak ng martial practice field ng Flair Clan, at naging sanhi ito upang hindi mapigilan ni Alvin na mamangha. Ang laking martial practice field. Hindi napigilan ni Alvin na mapabulalas ng may paghanga. Ang martial practice field ng Flair Clan Estate ay talagang ang pinakamalaking nakita niya. Sa kasalukuyan, ang martial practice field ay puno ng ingay at ang mga tao ay gumagalaw pataas at pababa sa ibabaw nito, at mayroon pang ang maraming mga taong nag-sparring na umaakit sa panunood ng maraming tao. Hogan, galing siya sa Flair Clan mo. Hindi naman masama ang itsura niya. Biglang, isang walang kabuluhang boses ang narinig sa tainga ni Alvin, at ang boses ay nagmula sa kanyang likuran. Obviously, ang taong nasa likod niya ang nagsabi. Uri ng. Hindi nagtagal, may narinig na namang boses. Mukha nga po siya ng alilang babae na nasa tabi ng dati nating asawa ng patriarch. Pero sobrang cold niya. Minsan na akong nakipag-usap sa kanya noon, pero hindi niya pinansin. Ngayon, sa wakas ay nakapag-kumpirma na si Alvin. Ang dalawang tinig ng talakayan na ito ay naging tiyak na pinag-uusapan si Irish, na nasa tabi niya. Samantala, hindi maiwasan ni Alvin na sumulyap kay Irish, samantalang, si Irish ay may kalmadong ekspresyon na parang hindi niya narinig ang usapan ng 2 taong iyon. Ngunit nang mapansin ni Irish ang pagtingin ni Alvin, bahagya siyang umiling sa halip at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Kuya Alvin, mga hanggal na tao lang sila, hindi na kailangang pansinin sila. Okay.
Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumatango. Ngunit hindi nagtagal, natigil ang ngiti sa mukha ni Alvin. Ang apo ng alilang babae sa tabi ng naunang asawa ng patriarch. So sa madaling salita, hamak na utusan lang siya. Ang taong unang nagsalita kanina ay muling nagsalita. Samantala, napagtanto ni Alvin na bahagyang nanginginig ang maselang katawan ni Irish, at ang kanyang pares ng magagandang matubig na mga mata ay nagpahayag pa ng galit. Swoosh! Sa sandaling ito, lumipat si Alvin. Ipo-ipo. Masyadong mabilis ang paggalaw ni Alvin na parang kidlat, at lumipad siya sa likod sa isang kisap mata. Sampal. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw. Samantala, huminto ang figure ni Alvin. Kasalukuyan, malamig na tinitigan ni Alvin ang binata na may mararangyang damit sa kanyang harapan na nagpakawala ng matinis na sigaw at daing habang hawak ang kanyang mukha, at sinabi ni Alvin sa mahinang boses. Mag-ingat ka sa bibig mo. Ang mga salita ni Alvin ay puno ng lamig. Kuya Alvin. Samantala, si Irish ay nakatayo rin sa gilid ni Alvin, at ang kanyang maganda ay namumula na pula at naglalaman ng bahagyang masayang ngiti na nahalo sa loob. Kid. You dare hit me. Kilala mo ba kung sino ako? Hinaplos ng binata na may mag-agarang damit ang namamagang kalahati ng kanyang mukha habang malamig ang pagsasalita ng hindi malinaw ang boses, at puno ng lamig ang boses. Samantala, ang isa pang binata na nakatayo sa tabi ng binata na may mag-agarang damit ay nakatitig kay Alvin habang sumisigaw ito. Anak, sino ka? Naglakas loob ka talagang pumasok sa Flare clan natin. Hindi pinansin ni Alvin ang huli at diretsyong tumingin sa binata na nakasuot ng mag-agarang damit, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumarba sa isang maliit na ngiti. Ngayon na sinasabi mo ito, talagang maliit ako. Sino ka? 655. Hindi mo alam kung sino ako, gayon pa man ay maglakas loob kang hawakan ako. Mukhang pagod ka na sa buhay. Ang binata na may mag-agarang damit ay malamig na umungol, at galit na tumingin kay Alvin na parang wala siyang ibang hinihiling kundi maging isang mabangis na hayop na direktang nilamon si Alvin. Bata, ito ang pangalawang young master ng Yale clan. Mukhang lubusan mong nililigawan si kamatayan sa pamamagitan ng pangahas na hawakan siya. Ang alagad ng Flare clan, si Hogan, na nakatayo sa tabi ng binata na may mararangyang damit ay tumingin kay Alvin habang siya ay nginisyan. Kayong clan. Ungol ni Alvin. Kasunod nito, sa ilalim ng kampante na tingin ng binata na may mararangyang damit, umiling si Alvin. Paumanhin, mahigit kalahating taon na akong nasa kabisera, ngunit wala pa akong narinig na Yale clan. Kahanga-hanga ba talaga ang Yale clan? Nang matapos siyang magsalita, tiningnan ni Alvin si Hogan at ang binata na may mag-agarang damit na may kakaibang ekspresyon. Ikaw. Ang kampante ng ngiti sa binata na may mararangyang damit ay agad na nagyelo, at siya ay nagalit hanggang sa ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig habang nakaturo kay Alvin. Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang binata na nauna sa kanya ay hindi pa naririnig ang tungkol sa kanyang Yale clan, kaya paano malalaman ng binata ang tungkol sa kanya, ang pangalawang young master ng Yale clan. Ang Yale clan ay isang mabigat na angkan sa Dark Cloud Dynasty na mas mababa lamang sa Imperial Family at sa ating Flare clan. Ang taong ito sa tabi ko ay pangalawang anak pa nga ng kasalukuyang Yale clan patriarch, si Young Master Ryan. Tumingin si Hogan kay Alvin na may malamig at walang malasakit na tingin, at mayroon siyang ekspresyon na nagsasabing patay ka na. Mas mababa lang sa Imperial Family at sa Flare clan. Bahagyang kumirot ang puso ni Alvin. Hindi ba ibig sabihin na ang Yale clan na ito ay kayang ikumpara sa Zhang clan? Sorry, hindi ko pa naririnig. Umiling si Alvin, at mayroon siyang walang pakialam na ekspresyon mula sa simula hanggang sa huli. Para naman kay Irish na nakatayo sa tabi ni Alvin, lalo siyang walang pakialam. Anong biro? Sino ang kanyang ama? Ang eldest master ng Flare clan, Wilbur, ay isang pag-iral na tila nalampasan na ang dalawang ninuno ng Flare clan. Sa madaling salita, tila siya ang numero unong eksperto ng Flare clan. Ang isang angkan na mas mababa pa sa Flare clan ay isang bagay na siya ay lubos na walang malasakit.
Nang marinig nila ang mga salita ni Alvin, ang mga ekspresyon ni Hogan at Ryan ay lalong naging hindi magandang tingnan. Anak, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sino ka at kung bakit ka nasa Flair Clan estate ko. Sinabi ni Hogan sa mahinang boses, walang sinumang Tom, Dick, o Harry, ang makakapasok sa ating Flair Clan. Lalo na sa lugar na ito, kung hindi makuha ang pahintulot ng direct descendant higher-up ng ating Flair Clan, kung gayon ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang lumapit dito. Nang magsalita siya rito, umikot ang tingin ni Hogan habang matalim ang tingin niya kay Irish. Para bang sinasabi niya, wala kang qualifications para magdala ng tao dito, di ba? Nang makita niya ang titig ni Hogan kay Irish, natural na mahulaan ni Alvin kung ano ang iniisip ni Hogan, at hindi niya maiwasang matawa. Labis na curious si Alvin, kung malalaman ni Hogan na si Irish ay ang nag-iisang anak na babae ng eldest master ng Flair Clan na si Wilbur, anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya. Labis ang pinanabik niyang makita ang eksenang iyon. Hindi pinansin ni Irish si Hogan at tuluyan siyang binaliwala. Hey! Sa halip ay tumatawa si Alvin sa sandaling ito, at tumawa siya. Sinabi mo kanina na kung hindi makuha ang pahintulot ng direct descendant higher-ups ng Flair Clan mo, kung gayon ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang lumapit sa lugar na ito. Di ba? Nagtanong si Alvin bilang tugon. Oo naman. Tumango si Hogan. Kung gayon siya ay kasalukuyang nasa lugar na ito, maaaring nakuha niya ang pahintulot ng mga direktang supling na nakatataas ng Flair Clan. Tamad na sumulyap si Alvin kay Ryan at muling nagtanong. Ikaw. Bahagyang lumuwag ang mood ni Ryan, at tinitigan lamang niya ng masama si Alvin, ngunit nang marinig niyang binanggit siya muli ni Alvin ngayon, hindi niya maiwasang magalit. Anak, mukhang gusto mo na talagang ligawan si kamatayan. Gusto mo bang patayin ako? Depende yan kung may kakayahan ka. Nagsalita si Alvin sa pangungutya. Bilang pangalawang young master ng Yale Clan, si Ryan ay hindi isang taong may magandang ugali, at ngayon na siya ay naprovoke ng ganito ni Alvin, siya ay agad na nag-init. Kung gayon, hahayaan kitang maranasan ang aking kakayahan. Malakas na sumigaw si Ryan habang sumasabog ang origin energy sa kanyang katawan, at tila nag-transform siya bilang isang mabangis na tigre na bumuka ang dagwang bibig nito at sumugod patungo kay Alvin, na tila gusto niyang kagatin si Alvin hanggang mamatay sa isang kagat. Kasabay ng pag-flash out ng figure ni Ryan, tatlong sinaunang horned dragon silhouette ang lumitaw sa itaas niya, at habang siya ay humahanggos palapit kay Alvin, isa pang dalawang sinaunang horned dragon silhouette ang lumitaw. Ang lakas ng limang sinaunang may sungay na dragon. Second level of the Void Initiation Stage, second level elementary concept. Matapos niyang mabatid ang cultivation ni Ryan, ang panghahamak sa sulok ng bibig ni Alvin ay lalong lumalim. Masungit. Nang akmang kikilos na si Alvin, isang galit na maisla na sigaw ang biglang tumunog. Isang figure na parang diwata ng apoy ang kumislap na parang bola ng apoy at tumangay patungo kay Ryan. Sa susunod na sandali, si Ryan ay nagpakawala ng matinis na sigaw, at ang kanyang ay lumipad na parang palaso na umaalis sa busog. Bang! Si Ryan ay mabangis na bumagsak sa lupa, at sunod-sunod siyang bumagsak sa isang napakalungkot na kalagayan. Samantala, isang maapoy na pulang figure ang lumitaw sa harap ni Alvin, at ito ay tiyak na si Irish. Ang mga pangyayari sa harap niya ay napakabigla kaya hindi nakapag-react si Hogan sa mga ito ng ilang sandali. Ryan. Nang mag-react siya sa nangyari, nagdilim ang mukha niya habang nagmamadaling umakbay kay Ryan. Ikaw. Naglakas loob ka talagang magtaas ng kamay laban kay Young Master Ryan. Ikaw. Ikaw na hamak na lingkod. Tumingin si Hogan kay Irish at nagsalita sa tono na puno ng galit. Sa kanyang mga mata, si Irish ay apo lamang ng isang matandang lingkod ng Flair Clan, at bagamat siya ay karaniwang naninirahan sa ari-arian ng eldest master, Wilbur, wala siyang status na masasabi. Sa mga tuntunin ng katayuan, siya ay karapat-dapat lamang na dalhin ang kanyang sapatos, ngunit ang isang mababang lingkod na tulad nito ay talagang nang-ahas na saktan ang kanyang kaibigan. Nararapat siya sa kamatayan. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw.
Kasunod nito, isang alulong ng hangin ang lumipad, at sa sumunod na sandali, isang sampal ang umalangaw-ngaw. Biglang, si Alvin na nakasuot ng violet na damit ay nakatayo na sa harap ni Hogan at Ryan, samantalang, may malinaw na marka ng palad sa mukha ni Hogan, at mainit pa rin. Bahagyang nahuli si Hogan sa pag-unawa nito at naglabas ng matinis na sigaw, at tinitigan niya si Alvin na may titig na naglalaman ng puot at higit na puot. Wala siyang ibang hinihiling kundi sunugin ang mga buto ni Alvin at ikalat ang mga abo. Hindi ba Hogan? Yung taong nasa tabi niya. Parang ang pangalawang young master ng Yale clan, Ryan, di ba? Pareho silang may magkahawig na mga marka ng palad sa kanilang mga mukha. Mukhang pareho silang sinampal ng binata na nakadamit ng violet. Good gracious! Sino ang lalaking ito? Masyado siyang mabigat. Maraming tao ang nagbulungan sa diskusyon habang papalapit sila sa kinaroroonan ni Alvin at ng iba pa. Ang mga taong ito ay mga disipulo ng Flair Clan, at sila ay orihinal na nakakalat sa buong martial practice field ng Flair Clan, ngunit ngayon na napansin nila ang kaguluhan dito, pinalibutan nila sila habang puno ng interes. Nang makita nila ang napakaraming tao na nakapaligid sa kanila, sina Hogan at Ryan na naramdamang mawawalan na sila ng mukha, ay naramdaman ang kanilang mahahalagang dugo na bumulwak sa kanilang mga ulo, dahilan upang maramdaman nilang nasusunog ang kanilang mga mukha. Kailan sila nawala ang gayong mukha sa buong buhay nila? Matitiis kaya nila ito? Anak! Talagang manggahas ka na hit ako. Manggahas ka na tinamaan ako sa teritoryo ng aming Flair Clan. Lumapit si Hogan at galit na tumingin kay Alvin. Hindi mo ba ako tinanong kung nakuha ni Ryan ang pahintulot ng mga direktang supling na nakatataas ng Flair Clan na pumunta rito? Ngayon, sasabihin ko sa iyo. Ako, si Hogan, ang nag-iisang apo ng ikatlong elder ng Flair Clan. Kahit hindi kumuha ng permiso ang kaibigan ko, maaari pa rin siyang pumasok dito. Ang tono ni Hogan ay napuno ng marahas na galit, at mabilis siyang tumingin kay Irish. Iba ako sa hamak na lingkod na ito sa tabi mo. Ang kanyang kapanganakan ay nagiging dahilan upang siya ay walang mga kwalifikasyon upang magdala ng isang tagalaba sa lugar na ito. Malinaw at mapagpasyahan ang boses ni Hogan. Sa halip ay hindi niya napansin na nang muling binibigkas ang mga salitang mababang lingkod, muling nag-alab ang apoy ng galit sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin na kumalma noon. Bastos ka talaga. Mukhang hindi sapat yung lesson na binigay ko sa'yo kanina. Nagsalita si Alvin, bagamat kalmado ang kanyang tono, naging dahilan ito upang manginig sa takot ang mga taong naruroon. Swoosh! Sa susunod na sandali, gumalaw muli si Alvin, at tila siya ay nag-transform sa isang unos na tumanggos. Sa halos parehong sandali, nakita ng mga nakapaligid na manunood ang mga damit ni Hogan at Ryan ay biglang nagsimulang lumipad na parang tinatangay ng hangin. Sampal. Isang malakas na sampal ang muling umalangaw-ngaw, at malinaw ito at nakakatang sa tenga. Kasunod nito, napansin ng lahat na ang kabilang bahagi ng mukha ni Hogan ay namamaga rin, at tila siya ay naging mabusog na parang ulo ng baboy. Ang bilis naman. Masyado siyang mabilis. Sa parehong oras na ang nakapalibot na pulutong ng mga alagad ng Flair Clan na nanunood ay bumulala sa paghanga sa walang takot na katapangan ni Alvin, labis silang nabigla sa kakayahan ni Alvin. Ang binata na ito ay mukhang nasa 25 taong gulang na halos, at kahit na inaalagaan niyang mabuti ang kanyang hitsura, hindi siya dapat higit sa 30. Ngunit mula sa pag-atake na ginawa niya kanina, ang binata ay halatang nasa ika-4 na antas na ng Void Initiation Stage o higit pa. Nakakabigla ang ganoong lakas. Si Irish ay nakatayo sa malapit, at habang pinapanood niya si Alvin na paulit-ulit na tumayo para sa kanya, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, at ang kanyang walang katulad na magandang mukha ay nagpakita pa ng mga bakas ng ngiti ng kagalakan. Sa kasalukuyan, si Irish ay parang isang celestial na dalaga na ang puso ay naantig ng isang mortal, at ang kanyang maganda at cute na anyo ay nagdulot ng wala ng ibang hinihiling kundi ang sumigaw at humalik sa kanya. Ikaw! Patay ka! Patay ka! Nagalit si Hogan hanggang sa ang buong katawan niya ay nanginginig ng husto, ngunit ang kanyang kasalukuyang boses ay bahagyang malabo at malabo. Ang nakapaligid na karamihan ng mga manunood ay hindi nagulat dito.
Napasampal ang bibig niya hanggang sa namamaga. Kaya, paano siya makapagsalita ng malinaw? Sa ilang sandali, maraming tao ang tumingin kay Alvin na may mga titig na puno ng takot. Karamihan sa mga tao ay na-curious kung sino talaga ang binatang ito na talagang nangingibabaw at sinampal ang apo na pinakaminahal ng ikatlong elder ng Flare clan hanggang sa maging ulo ng baboy. Bukod dito, halatang binigyan ng binata ng isang sampal ang pangalawang young master ng Yale clan, si Ryan. Patay na ako. Hindi naisip ni Alvin na si Hogan ay naglakas loob pa ring sabihin ito sa oras na tulad nito, at hindi niya maiwasang matawa. Mukhang kulang ang sampal mo. Gusto mo bang subukan ulit? Sa kasalukuyan, nang ang ngiti sa mukha ni Alvin ay pumasok sa mga mata ni Hogan, ito ay walang pinagkaiba sa hitsura ng isang diablo, at ito ay naging sanhi ng kanyang katawan na hindi mapigilan ang panginginig. Anak, huwag kang mag-atubiling maging kampante ngayon. Sa sandaling itinaas mo ang iyong kamay laban sa akin, ang iyong kapalaran ay tinatakan. Ang araw na ito sa isang taon mula ngayon ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Isang napakalamig na kinang ang bumungad sa mga mata ni Ryan habang nakatitig siya ng diretso kay Alvin. A656, ang kamatayan ni Hogan. Tagasalin, crazy. Nagsalita siya na parang si Alvin ay tiyak na mamamatay ngayon. Ano? Hanggang ngayon iniisip mo pa rin na kaya mo akong patayin. Nang harapin ang labis na pagpapahalaga ni Ryan sa kanyang mga kakayahan, hindi napigilan ni Alvin na matawa sa paghamak. Hindi kita kayang patayin, ngunit ang mga eksperto sa aking Yale clan ay napakarami tulad ng mga ulap. Ang pagpatay sa isang batang tulad mo ay napakasimple. Pinunasan ni Ryan ang bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig habang siya ay malamig na tumawa. Kaya sa ganitong paraan, kahit ano paman, hindi ako makakatakas sa kamatayan. Kahit napatayin kita ngayon, wala akong dapat ikabahala. Nakangiti si Alvin habang humakbang pasulong. Dahil sa mga salita ni Alvin, namutla ang mukha ni Ryan, at nagmamadali siyang sumigaw. Anak, kung gagawa ka ng isa pang hakbang pasulong, gagawin kong walang kamatayang-kamatayan ang hamak na lingkod na iyon sa tabi mo. Sa sandaling ito, si Alvin, na lumubog ang mukha, ay muling sumalakay. Sampal. Isa pang sampal ang dumaan sa kabilang bahagi ng mukha ni Ryan, na naging sanhi, upang ito ay mamaga at para kay Ryan ay naging isa pang ulo ng baboy, na sumusunod sa yapit ni Hogan. Ikaw. Sinampal si Ryan hanggang sa nakaramdam siya ng pagkahilo at lumabo ang kanyang paningin, at hindi niya kayang tapusin ang isang kumpletong pangungusap sa mahabang panahon. Puputulin ko ang dila ng sinumang maglalakas loob na manginsulto muli kay Irish. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap sa malamig na liwanag habang siya ay sumisigaw ng may malungkot na boses. Kaagad, si Ryan at Hogan ay natakot hanggang sa puntong hindi na nang ahas na magsalita ng isa pang salita, ngunit isang malupit na ningning ang nakapaloob pa rin sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Kung mayroon silang sapat na lakas, matagal na nilang napatay si Alvin. Sa kasalukuyan, panay ang pagyuko nila dahil sa mga pangyayari. Natural na napansin ni Alvin ang mga titig ni Ryan at Hogan, ngunit hindi siya mapakali na bigyang pansin ito. Irish, ang boring dito, balik na tayo. Tumingin si Alvin kay Irish at bahagyang ngumiti. Ma'am. Si Irish ay nakatingin kay Alvin ng may kaunting infatuation, at nang makita niyang tumingin si Alvin, agad niyang ibinaba ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ngunit sa lalong madaling panahon, nagdilim ang magandang mukha ni Irish. Irish, anong meron? Nang makita niya ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Irish, bumigat ang puso ni Alvin. Whoosh! Ngunit, hindi tumugon si Irish kay Alvin, at direktang kumislap siya tulad ng isang bola ng pulang-pula na apoy na tumama patungo kay Hogan. Agad, nabalot ng apoy si Hogan. Ah! Isang malungkot na matinis na sigaw ang biglang tumunog, at pagkatapos ay bigla itong tumigil. Sa susunod na sandali, ang apoy ay nanginginig at naging isang maapoy na pulang pigire, isang maganda at magandang pigire. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, si Hogan ang nakadilat sa kanyang mga mata habang diretsyong bumagsak sa lupa at ganap na wala ng anumang palatandaan ng buhay. Patay na siya.
Matapos bumagsak ang bangkay ni Hogan sa lupa, tahimik ang paligid. Ang nakapaligid na pulutong ng mga alagad ng Flair Clan na nanunood ng kaganapan ay tumitig sa kabataang babae na may maapoy na pulang damit na may nakatulala na ekspresyon, at hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita sa mahabang panahon. Makalipas ang mahabang panahon, nakabawi sila sa kanilang pagkagulat. Heavens! I'm not saying things, right? She pumatay kay Hogan. Si Hogan ay ang nag-iisang apo ng Third Elder. Ang anak ng Third Elder ay namatay ng mas maaga, at si Hogan ay ang tanging inapo na natitira sa kanyang pamilya. Sa pagkamatay ni Hogan, ang kanyang bloodline ay maaaring ituring na ganap na naputol. She's too ruthless. Kahit na siya ang apo ni Senior Suzy, hindi siya kayang protektahan ng Eldest Master dahil pinatay niya si Hogan. Oo. Kahit gaano kalaki ang paggalang ng Eldest Master kay Senior Suzy, ngunit ang apo ni Senior Suzy ang pumatay sa nag-iisang apo ng Third Elder. Kung ang Eldest Master ay nakikialam dito, magiging mahirap para sa kanya na magbigay ng paliwanag sa Third Elder sa pagkakataong ito. Ang grupo ng mga alagad ng Flair Clan ay bumulong sa talakayan. Maraming tao ang hindi maiwasang umiling habang nakatingin kay Irish, at ang kanilang mga mata ay nagsiwalat ng mga bakas ng awa. Malinaw, hindi nila akalain na makakaligtas si Irish. Irish! Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang makita niyang direktang pinatay ni Irish si Hogan. Pero natigilan lang siya saglit. Walang pakialam niyang sinulyapan si Ryan na nakatayo sa malapit habang nanginginig, at pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin kay Irish bago bahagyang ngumiti. Irish, balik na tayo. Ma'am. Ang magandang mukha ni Irish ay tila natatakpan ng isang layer ng yelo, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, sa halip ay unti-unti itong natunaw. Kasunod nito, naglakad siya katabi ni Alvin para umalis sa martial practice field. Bang! Kakaalis lang nina Alvin at Irish nang hindi na masuportahan ni Ryan ang kanyang sarili at bumagsak sa lupa, at ang kanyang noo ay bumuhos ng malamig na pawis. Sa sandaling iyon kanina, pakiramdam niya ay mas malapit na ang kamatayan. Hindi mahalaga kung ito ay ang binata na nakadamit ng violet o ang dalagang nakadamit ng pula, ang kanilang mga lakas ay higit pa sa kanya at hindi niya maabot. Ang pagpatay sa kanya ay napakadali. Ngayon, pakiramdam niya ay nabawi niya ang kanyang buhay. Ngunit nang maalala niya ang kahihiyang dinanas niya kanina, kumikislap pa rin ang kanyang mga mata sa nakakatakot na malamig na liwanag. So what if you're stronger? Pareho kayong juniors in the end. Ang pagpapahiya sa akin, ang pangalawang young master ng Yale Clan, sa publiko, ay katumbas ng pagsampal sa mukha ng Yale Clan. Tingnan ko kung paano niyong dalawa tinitiis ang apoy ng galit ng aking Yale Clan's patriarch. Huminga ng malalim si Ryan at tila kumuha ng mga stimulant nang bigla siyang tumayo at lumabas ng Flair Clan estate. Tungkol naman sa bangkay ng kaibigan niyang si Hogan, hindi niya ito pinansin. Sa sandaling ito, nakarating na sina Alvin at Irish sa estate kung saan naninirahan si Wilbur. Kuya Alvin, bakit hindi mo ako tinanong kung bakit ko siya pinatay? Ang kapaligiran na tila mapayapa sa buong daan ay sinira ni Irish sa huli. Hindi na kailangang magtanong. Umiling si Alvin at bahagyang ngumiti. Dahil ginawa mo ito sa iyong sariling dalawang kamay, pagkatapos ay natural niyang sinabi ang isang bagay na hindi niya dapat. Tiyak na karapat dapat siyang mamatay. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng walang pasubaling suporta kay Irish. Sa wakas ay nagpakita ng isang maliit na ngiti si Irish nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kuya Alvin, balik na tayo. Tinawagan ni Irish si Alvin bago bumalik ang dalawa sa estate. Pagkabalik nila, napansin ni Alvin na wala na si Sandro. Sabi niya, babalik muna siya. Bukod doon, sinabi ko sa kanya na dito ka muna sa akin sa susunod na 10 araw, sabi ni Wilbur kay Alvin. Okay. Tumango si Alvin at hindi tumanggi. Bukod doon, sinabi niya sa akin ang tungkol sa hidwaan sa pagitan mo at ng asawa ng Zhang Clan's patriarch. Hiniling ko na kay Elder kung natulungan kang harapin ang bagay na ito. Nagpatuloy si Wilbur. Sa hinaharap, ang asawa ng Zhang Clan's patriarch ay hindi na muling magdudulot ng gulo para sa iyo. Salamat, Tio Flair.
Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. Zhang Clan. Kuya Alvin, anong nangyari? Curious na tumingin si Irish kay Alvin. It's nothing actually, it was only a small matter. Kasunod nito, binanggit ni Alvin ang kanyang nakatagpo sa Zhang Clan at ang 2 beses na nagpadala ang asawa ng Zhang Clan patriarch ng mga tao para patayin siya. Ano? Gusto kanyang patayin. Namula sa galit ang magandang mukha ni Irish. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Umiling si Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Wilbur. Uncle Flair, bukod sa pagtitiwala niya sa Zhang Clan, na ang asawa ng Zhang Clan patriarch ay nagmula sa isang clan na mukhang hindi mahina. Huwag kang mag-alala. Si Wilbur ay may kalmadong ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding kumpiyansa. Mula ngayon, ang asawa ng Zhang Clan patriarch ay magiging parang daga na nakakita ng pusa kapag nakita kanya. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang ulo nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, talagang napagtanto niya kung gaano kadominant si Wilbur. Zhang Clan Estate. Sa araw na ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa Zhang Clan Estate. Senior Kong. Sa Zhang Clan Audience Hall, magalang na binati ng Zhang Clan's patriarch ang matanda. Bilang patriarch ng Zhang Clan, ang kanyang katayuan ay masasabing lubhang tanyag sa buong Dark Cloud Dynasty. Ngunit alam niya sa kanyang puso na siya ay wala sa harap ng matandang ito. Bilang nangungunang inscription master ng Dark Cloud Dynasty, ang matandang lalaki ay may napakataas na katayuan, at maging ang patriarch ng Flair Clan ay kailangang maging magalang at magalang kapag nakilala niya ang matanda, pabayaan siya, ang patriarch ng Zhang Clan. Patriarch Zhang, ngayong naiisip ko, pareho tayong hindi nagkikita ng maraming taon. Walang pakialam na tumingin si Elder Kong sa patriarch ng Zhang Clan. Oo. Ang patriarch ng Zhang Clan ay nagmamadaling tumango, at hindi siya nang ahas na manloko kahit kaunti. Kasunod nito, nagtanong siya. Senior Kong, maaari ko bang malaman kung bakit ka pumunta sa aking Zhang Clan sa pagkakataong ito? Naniniwala siya na kung hindi dahil sa isang bagay, imposibleng mapunta ang matanda sa kanyang Zhang Clan. Una, tawagan ang iyong asawa at pangalawang anak, sabi ni Elder Kong. Asawa. Pangalawang anak. Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ng patriarch ng Zhang Clan nang marinig niya ito, at bahagyang natakot ang sinabi niya, Kuya Kong, hindi kaya na-offend ka ng asawa at anak kung hindi karapat-dapat. Kung talagang nasaktan nila si Elder Kong, tiyak na hindi ko sila pababayaan. Hindi nila ako nasaktan. Umiling si Elder Kong. Tawagan mo na lang sila. Nakahinga ng maluwag ang patriarch ng Zhang Clan nang marinig niyang hindi nagdulot ng gulo ang kanyang asawa, at magalang niyang sinabi, oo. Kasunod nito, inutusan ng patriarch ng Zhang Clan ang mga katulong sa labas ng audience hall na tawagan ang kanyang asawa. Senior Kong. Samantala, sa halip ay magalang na sinamahan niya ang tagiliran ng matanda, dahil takot na takot siyang mapabayaan ang matanda. Patriarch Zhang, nabalitaan kong bumalik na ang panganay mong anak na lalaki na umalis sa clan ng mahabang panahon. At saka, mukhang hindi naman masama ang kanyang lakas. Congratulations, sabi ni Elder Kong sa Zhang Clan Patriarch. Salamat, Senior Kong. Nang marinig ng Patriarch ng Zhang Clan na binanggit ng matanda ang kanyang panganay na anak, hindi niya maiwasang magkaroon ng bahagyang komplikadong ekspresyon, ngunit ang kanyang ekspresyon ay halos puno ng kasiyahan. Medyo nabalitaan ko na rin ang tungkol sa panganay mo. Itong matandang lalaki na ito ay mag-so-overrate sa kanyang mga kakayahan dito at magpapayo kay Patriarch Zhang. Ang mga bata ay kayang alagaan ang kanilang sarili, ang pagsasama ng mga angkan sa pamamagitan ng pag-aasawa ay isang paraan lamang na ginagamit ng mahihina upang makihalubilo. Nagsalita si Elder Kong ng salita sa salita. Tama ang turo ni Senior Kong. Tumango ang Zhang Clan Patriarch, ngunit hindi niya napigil ang tumawa ng mapait at bumulong pa sa kanyang puso. Sa tingin mo ba ang lahat ng tao ay ang iyong Flair Clan? Sa tingin mo ba ang ating Zhang Clan ay may mabigat na inscription master na tulad mo at naghihintay ng iba na lumapit sa atin? Ngunit alam niyang malinaw na ang kasal ng kanyang panganay na anak ay naging hindi maiiwasan ngayon, at hindi niya nagawang makialam. Gustuhin man niyang makialam ngayon ay hindi niya magawa.
Sa kasalukuyan, siya at maging ang buong sakong Akilis ng Zhang clan ay mahigpit na hawak sa mga kamay ng kanyang panganay na anak. Ngayon, ang Zhang clan ay naghihintay para sa kanyang anak na maging tanyag at magbigay ng karangalan sa angkan sa Dynasty Martial Competition at maging ang Martial Competition ng 10 Dynasties. Patriarch, dumating na ang Madam at Second Young Master. Biglang umalangaw-ngaw ang isang magalang na boses mula sa labas ng audience hall. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.